Alright mga kaniknek, what's up? Yan, welcome ulit sa channel ko. So, na-vlog ko na to kanina. Inulit ko lang yung video kasi naririnig pala yung music sa labas. Baka makapiright ako. So, ngayon, naalis po ako. Ang oras na po natin ay 3:30 na po ng hapon. Aalis po ako at pupunta ako ng Balayan dahil minapakwento nga po sa akin dito na isa sa kumare ng nanay ko na ang kumare daw po nila ay may sakit. Yung taong pong yun na tinutukoy niya na may sakit na nung ang nanay ko po ay may sakit at nawala ang nanay ko ay sila po yung tumulong sa amin. Yung nalalapitan ko kapag kailangan ko ng tulong, yan sa pamamili ng lobster, sila yung laging nandyan. Kaya ngayon, pupunta ako dun ngayon para magbigay ng konting tulong. Alam ko, mababash ako ng ibang mga vlogger dyan. Ay, ng mga vlogger. Alam ko rin, viewers dyan. Kasi, sasabihin na kailangan ko din naman ng, kailangan ko din magtipid. Pero, bakit nagbibigay ako ng tulong? Hindi nyo po kasi, parang hirap paliwanag. Hindi nyo po kasi nararamdaman yung nararamdaman ko. Basta alam ko po na meron naman po akong konting ipon na iniisip ko din na hindi ko alam kung hanggang saan yung aabutin to, kung magkakasya to, kung hindi ko mapaliwan magkakasya to sa paglipat namin ni Ella. Pero dito kasi buhay yung pinag-uusapan, kaya hindi naman po kalakihan yung itutulong natin, pero at least nakapag-abot tayo, nakatulong tayo sa kanya, makakabili siya ng pangangailangan niya, kung gamot man o ano man. Yan. Hindi po ako mayaman. Sakto lang din po yung sinasahod ko sa YouTube, pambayad ng bills at konting grocery para sa amin ng anak ko. Pero dahil malapit sa akin yung taong ito, kaya hindi kaya ng konsyensya ko nang hindi ako magbigay ng tulong. Dahil sa iba nga po sa ibang tao dito na may pumupunta na lumalapit po sa akin, kapag buhay na po yung pinag-uusapan nagbibigay po ako kahit maliit na halaga lang. Hindi ko po yun nilalaang dahil talagang maliit lang pong binibigay ko, yung talagang kaya ko lang na alam ko na hindi mabigat para sa akin. Ganun lang po. Pero sa ngayon, kailangan po siguro ng gamot noon dahil ang sakit po niya, babae po yun, may diabetes din po yun gaya ng mama ko. Tapos sabi, napapanood ko sa mga video na dun daw po nag-uumpisa yung cancer dyan sa loob ng tiyan na yan. Ang sa nanay ko kasi sa mattress, meron siya ng lymphoma cancer. Hindi namin alam kung saan niya nakuha, basta ganun daw yan kapag may diabetes ka, automatic dun dumadapo yung sakit na cancer. Kaya kailangan maging healthy. So ayun nga po, siya ganun din po. Ang sa kanya naman po ay sa pinaka puwet, hirap po siyang dumumi, para siyang may almoranas, ganun. Ganun po yung nararamdaman niya ngayon. At yun lang po ay sinabi sa akin. Pero ngayon pupunta tayo. Hindi ko alam kung mabibideo ko, pero kaya lang naman po ako nag-video ngayon. Ay gusto ko din na na mapakita sa inyo, malay nyo, nagbabaka sakali po ako na may tumulong po sa taong to. Yan, napakabait po ng mga taong to dahil wala po akong masasabi sa kanila kasi nung mga kailangan namin ng tulong sila yung sumasagip sa amin. So ngayon sila naman yung nangangailangan ng tulong, kaya di po ako mapakali na hindi ko siya puntahan. And 30 minutes lang naman po ang papunta doon sa Balayan, tapos 30 minutes pa uwi. Siguro kahit tumigil lang po ako doon ng 30 minutes, isang oras at kalahati, makakauwi po ako dito na mga alas 5 po siguro. So yan mga kaniknik, update ko na lang kayo mamaya at magbibihis muna po ako. Hindi na ako maliligo, diretso na para hindi tayo gabihin. Alright guys, dito kami sa Walter. May labigmit siya. Kasi, kasama ko na pala si Ella. Kalimutan ko sabihin. Kasi, magpapapalit na ako dito. Yung
Meron kasi akong $100. Papapalitan na lang natin. Dapat sa Seymour ako pupunta. Kaya lang, pupunta ako sa iyo. My face guard na badekline. Sana kate ng lalamunan ko. Mga play, bago nakaganyan. CCTV ba ano? Right. Labas na kami. Lagkit na ulit. Buti pa dumi aircon. Alright, sa mga dito na kami sa Balayan. Dito kami sa Nyugan. Sakit lang ng ulo. Video lang kami saglit. Tapos pupunta na kami dun sa bahay. Medyo masikip po kasi yung daan dun. Kaya hindi na kami makakapag-vlog papunta dun. Tsaka hindi na kami nag-vlog nung papunta kami dito. So, update ko na lang kayo guys. Guys, mga ayun pala. Sabihin ko muna pala yung pera na iaabot natin doon. Ayun po ay may nagbigay lang din po na sa akin nung last month. Yun. Hindi ko pa lang siya pinapapaltan. So, kanina ko lang siya pinapaltan. $100. So, tatabi lang natin dito. Hindi naman po natin bibigay lahat kasi kailangan din natin to. Magbibigay lang tayo ng konting tulong. Tabi lang natin siya. Yan. So, naitabi ko na po. Hinati ko lang po. Ay, hindi pala hati kasi 5-5 po yung palitan nun. So, siguro mga 2-5. Okay na yun. Malay mo naman sa susunod meron ulit tayo. Magbigay na lang ulit tayo. Yan. Update guys. Hey guys, so nakarating na kami kila Ate Telma sa loob ng Balayan. So nandito kami ngayon sa labas sa McDo at Walter Mart. Bibili lang ako dito ng favorite ko. Say! Lasagna. Alright, let's go! Tsaka makikigamit na din kami ng basang pa ako, wait lang. Oh, diba? Walter Mart Balayan. Ba't na lang nakalagay ng Balayan na? Yung totoo po, pumunta lang po kami dito para hindi. Right, naka-CR na kami. Kaihina ako pala, hindi siya. Hindi ko din naman alam yung palitan eh. Dumayo ng gala ng Walter Mart sa Balayan. Pero ang gusto ko talaga dito, Greenwich. Greenwich! Wala po yung favorite ko. Meron isa. Greenwich. Nakatikman mo ng manok dito. Oh, yes. Kailan mo natikman? Samo? Sige. Alright, naka-order na tayo. At ang in-order natin ay lasagna supreme. 2 with chicken. Pero ayaw niya no. Pero may pagsasalubungan ako ng lasagna. Alam ko gusto niya yung chicken. Siguro, magugustuhan niya. Maghihintay lang kami ng ilang minutes bago kami umuwi. Gabi na. Tapos ako ng gabi. Update ko lang ang daddy. Bye! Hey guys, nasa labas na kami ng Walter Mart. So, bumili lang kami sa Greenwich ng lasagna with chicken combo. Pero ayaw niya nung lasagna. God bless you. Pero dalawa yung binili kong order para baka yung gusto niya yung chicken. Bibigay ko sa kanya yung chicken. Then yung lasagna ay may pagbibigyan ako sa Tita Ani. Kasi gusto ni Tita Ani yun
Sabi niya kung pupunta daw ako dito ay ibili ko daw siya. So ayan na, binili na kita tita. Nandito kami sa labas, sa may McDo. Dahil dito nakapark ang aming motor. Yan. Inuubos ko lang tong drinks kasi hindi naman kami dito kumain, bumili lang talaga. Para doon na lang kami kakain. Ang ganda dito. Kung malapit lang sana to, lagi kami nakatambay dito. Nakakatanggal ng stress. Yan, siguro magpapiyahe kami mga 30 minutes bago kami makarating ng Nasugbu para safe tayo. Wag nating madaliin dahil makakauwi din naman agad tayo. Ganda ng ulam. Dahil ayan na yung ulan. Alright, update ko kayo mamaya guys kung ano yung napag-usapan namin doon ng pinuntahan ko na binigyan natin ng tulong. Yan. Alright mga kaniknik, so yan, kakauwi lang natin at ako inakahubad na ng jacket dahil, Diyos ko po, tik na kami abutan ng ulan. So kakain na ako, yan. At yun, pagpasensyahan nyo na po guys at wala sa vlog ko yung pinuntahan namin kasi nahihiya po ako. Bukod sa nahihiya po ako na i-vlog siya ay nawala na po sa isip kasi yung timanong nakita niya po, may nagsabi po na Telma po kasi ang pangalan niyan. Sabi niya, Maring Telma, may tao po, taga Nasugbu. Pandalas siyang lumabas kahit nahihirapan siyang tumayo. Pandalas siyang lumabas tapos nung nakita na po niya kami ay umiyak na siya. Iyak na siya ng iyak. Yun, hindi. Pati po kami ay napaiyak na kaya yun, hindi na nakapag-video. At yun, niya po si Ella. Inintay din po namin yung asawa niya, si Kuya Ubet. At yun nga, sobrang saya nila. Nakita na si Ella, ang taba na daw ni Ella, dalagang-dalaga na. Hindi nila sukat akalain na ayun na daw si Ella. Siyempre, matagal na din po yung hindi namin pagkikita. Ngayon lang po ulit. Yan, nanibago sila sa itsura ni Ella. At hindi ko nga daw po kamuka. Yun, so kinausap ko lang siya. Iyak siya ng iyak. Siyempre, naawa din naman tayo. At alam niyo naman, tayo ay din, mababaw din ang ating luha. At kaya tayo napaiyak din habang nagkukwento siya. Na hindi nahihirapan na siyang umupo, yun, nahihirapan siyang dumumi dahil dun nga sa doon naka yung bukol na cancer nga, hinaharangan ng kanyang dumihan, kaya hindi siya nakakadumi. Ayun po. At hindi na nga daw siya nakakapagpa-check up. Ang last check up niya ay 6 months ago ay daw yun, stage 3. So, ngayon, hindi natin alam kung ano kasi hindi nga sila nakakabalik. At ang check-up nga daw ay 30,000 kada isang check-up. At ang daming gagawin sa kanya. Dapat daw maoperahan or di bubutasan yung tagiliran para dun makadumi kasi hindi nga nakakadumi. Pero awa ng Diyos, may iniinom siyang gamot ay ayun, napapadumi naman siya. Kaya yun ang inaano niya. Yun. Ano pa? At sobrang payat na po niya, hindi na po siya yung gaya na nakikita namin na malusog, masiyahin. Ngayon po, puro iyak na lang po siya. Siyempre sa hirap ng buhay, dahil ang asawa po niya ay nangingisda lang din, ang huhuli ng lobster, yon at wala nga pong mahuli. Sobrang payat na din po nung asawa. At yon, kung meron man po, kung may gusto sa inyong bumili ng bangka, ayun po daw ay baol, binebenta po ng Kuya Ubit yung bago nilang bangka. Baka daw po gusto nyo. Yan. Kung may mapapaibig dyan, baka meron kayong gustong bigyan. Yun. Yun, mga kaniknik, yun lang. Siguro sa next punta namin doon, baka pwedeng videohan ko na siya para mapakita ko sa inyo kung ano na yung status niya. Dahil naiya talaga ako tsaka nabigla akong nablangko nung nakita ko siya na gano'n na kapayat yung itsura niya. Sa susunod, babalik tayo dun guys kapag meron tayong extrang pera ulit. Yan, o nga pala nagbigay po sa akin ng $100 na pinapalitan ko na po. Alam niyo na po kung sino po kayo. Tita, thank you so much po. Yung binigay niyo po sa akin ay i-share ko din po sa nangangailangan. Kaya maraming salamat po sa pagbigay niyo po sa akin ng blessing. Yan. Ganun po talaga dapat kapag bigyan ka ng blessing at may taong nangangailangan, i-share mo din yung blessing mo para more blessing, di ba? Plus point ka kay Lord.
Yun. So, yun nga, nakita niyo naman po na kasama ko si Ella, dinaanan ko po siya kung saan ko siya hinatid kanina. Hindi siya nagdalawang isip na hindi sumama kasi nga, ayun, mahal ng mga yun dati si Ella nung dating hirap na hirap kami sa buhay. Sila lang yung taong nandiyan para bigyan kami ng tulong, hindi man lagi kami binibigyan ng tulong, pero malaking tulong po yung mga inano nila sa amin. Nabubulol ako kasi naiiyak ako ngayon dahil hindi ko ina-expect talaga na ganyan yung sitwasyon niya. Pero babalik kami doon, guys, at sana meron tayo ng pagkakakitaan para mas makatulong pa tayo sa kanya. Sa ngayon kakain muna ako, guys, dahil gutom na ako, ha. Wait lang, balikan ko kayo. So, yun na nga, guys. Tapos na pa akong kumain. At yun, wala na naman akong ibang iduduktong pa dito. Kasi, nasabi ko na kanina, yung sakit na diabetes niya, na tapos bigla siyang nagkamero ng cancer. Tapos, dun pa sa may, daanan ng dumi niya, dun siya. Kaya, hirap na hirap siyang dumumi. Tapos, kung hindi siya makakadumi, kailangan butasan yung tagiliran niya para dun daw ilabas yung mga dumi niya na hindi na ilalabas. Kasi, hirap pala talaga pag hindi napapasiar, no? Ay, yung isang araw nga lang hindi ka mapasiar, ang sakit-sakit na ng tiyan mo. Hindi lalo na yung ganong may sakit ka. Tapos, yun nga, kung hindi kailangan operasyon, so 100,000 yung kailangan para ma-opera. Pero hindi ka din naman sure sa operang yun, di ba? Kasi cancer nga, di ba, ang hirap-hirap. Tapos, kailangan niya i-chemo. Napakarami kung i-opera yung kikimuhin. Dahil nga sa wala silang kakayahan para magpagamot. Ang ginagawa na lang po niya ay doon lang sa bahay. Tumitingin sa Facebook na baka may mga gamot na pwede niyang inumin para malusaw ang namuong cancer sa kanyang katawan. Yan. Sana naman po ay gumaling dahil hindi rin po naman biro yung nabibiling gamot na mga ganyan, di ba? Yun. So, yun lang po mga kaniknik. Sa minais pong gustong tumulong diyan. Pasyensya na po kayo kasi wala po sa vlog kong ito yon. Pero once na may tumulong po, promise na kailangan i-video ko na yon kasi kawawa naman din po yung magbibigay. Ayoko din pong isipin na baka niloloko lang sila sa kaysa ganyan. Kailangan may pruweba para matuwa yung tumulong. Alam ko na hindi maganda tong video kong to kasi wala man lang akong clip na pumunta ako doon, nagbigay ako, or pinakita yung may sakit. Hindi naman po, hindi ko naman po sukat akalain na ganyan po yung mararamdaman ko. Na hindi na ako makakapag-video, hindi ko siya mabibideo kasi, ayun nandun na tayo sa point na, na ang tagal yung hindi nagkita, tapos ganyan ang pangyayaring nagkita kayo. Syempre, hindi maiiwasang umiyak dahil hirap na siya. Tapos, syempre, ako din, nung nakita ko na biglang bumagsak yung katawan ko ni Ate Telma. Alam ko po, hindi nyo po siya kilala. Pero, isang beses nakasama ko siya sa vlog nung namimila ako ng lobster. Makikita nyo po doon na, mataba-taba pa po siya noon. Kaya yung kasalukuyan po na, bago pa lang akong vlogger. Yun lang po, guys. So, hanggang dito na lang po ang aking vlog. Sa lahat ng nanonood at sumusuporta sa akin, maraming salamat po. At shout out po kila Gita Bilma and Tito Barbie. Syempre po kay Ninong Raulan, kay Ninang Jen. Sir, ikaw na nga. Syempre sa iba pa natin yung sumusuporta, maraming salamat. Hindi ko man po kayo maisa-isa, ay pagpasyensyahan nyo na po. Basta shoutout po sa inyo at maraming salamat. So, bye muna, guys. Ingat po kayong lahat. Thank you for watching. Love you all. God bless you.